Our second day of cleaning our garden. At nagsimula na nga ang asawa ko. Actually, siya talaga yung gagawa niyan. Ako ay isang supporting actress lang. So, siya talaga ang main character. Nakita niyo naman na sobrang malalago talaga yung mga branches nitong puno na to. Kasi, hindi ko alam kung ano yung isa pang puno na nakamerge sa rose hips. Pero kasi hinintay pa naming mag-summer, so tutubo na naman siya. Kaya paunti-unti, kung kaya naman namin, or kaya ng husband ko, at may oras naman, pinuputol na namin yung mga ibang sanga. Kasi ang bala ko talaga is maggawa ng vegetable garden or magtanim-tanim. Pero kailangan muna namin isaayos lahat. So, I know that it will be a very, very long project kasi both of us are working. At saka, alam niyo naman dito sa UK na palaging umuulan. So, ngayon nga, napakakulimlim, hindi man lang uminit or sumikat ang araw. Kaya, sobrang nadidelay din. Plus the fact na yung green bin is isa lang. So, kailangan namin i-empty ulit yun para maglagay ulit ng panibagong mga branches dun sa bin mismo for collection. Anyway, it is being collected naman every other week. So, kaya ganon. So, sobrang matatagalan to. At sobra pating matinik yung rose hips. At ang lalaki ng branch. Akala ko talaga dati, rose siya. Yung rose na normal. Hindi, rose hips pala. At kung totoosin, isa siyang dito sa UK, parang sa mga gubat, ang dami-dami niya. So, feeling ko talaga na wild plant na tumubo dyan at napabayaan, kaya ang laki-laki na niya. So, ganyan lang yung ginagawa niya. Bumili kami ng pang trim. Actually, halos kung ano-ano yung binili namin. Yung handsaw, trimmer, saka yung pangkat ng mga small branches. Hindi pa rin namin maputol yung main stem ng puno. Kasi madami pang mga damo ba na nakaharang na sobra siyang madaming branch. Yung mga maliliit na sanga, nakita niyo yung yung halaman na madaming dahon. Diyan actually, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero para sa akin, damo yan. Kasi ang nangyayari is, nagbabranch out siya. Tapos, yung branch na nakadikit sa lupa, nagki-create ng sarili niyang roots. Hanggang sa nagmamature, lumalaki yung sanga, tapos nagbabranch out. So, ganun yung nangyayari. Kaya, bago kami makarating dun sa main stem ng puno, ang dami naming ikinakat na damo sa paligid. Kaya sobra kaming natatagalan. Tapos ewan ko ba, hindi siya katulad nung puno na iba na maglalagas or magdodormat pag winter. Hindi. Continuous ang kanyang paglaki. Kaya continuous din yung pagkat namin na halos every week kinakat ko siya, tinitrim ko kasi nga parang dumadami siya, lumalago lalo. So, ayun. Ayan, hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatanggal. Kaya ang sabi ko sa asawa ko, kung may makikita siya ng main branch niyan, ikat na. Tapos kahit nga, yung mga nakatambak na branch na iba, na naiwan namin from last time na nag-cut kami or first day ng paglilinis namin, hindi siya nagda-dry out. So, I'm afraid na baka nagtatry na naman siyang mag-roots dun sa lupa kung saan siya nakatambak. Kaya, sa mga darating na araw or sa maybe next week, itatry namin ikat na para maitapon sa bin. Or baka kung kaya naman, kung madami naman kaming kailangan itapon, kasi I don't know what's inside or what's in dun sa pinakamalayong part ng garden namin, kasi hindi ko alam kung may mga basura ba doon na kailangan namin itapon din, kasi I don't know. So, kailangan kong malaman kung madami kaming itatapon, most likely magpapakolek na naman kami. Pero hopefully, kung magpapakolek kami, masama na nga yung puno at saka yung mga ibang bricks.
na basag at saka yung sinira. Remember yung sinira ng kapitbahay namin na panel ng aming garden, ay ng aming fence. Yun, itatapon din namin na sobrang bigat niya. After nga pala naming matanggal tong puno, balak naming maglagay ng another puno, pero most likely fruit-bearing trees na. Kasi nagpapatuka kami ng mga ibon. Yung mga robins, ang cute, at saka yung mga parang maya, pero maliliit, yung mga house sparrows, mga ganyan. Meron kaming bird feeder na nakalikit sa bintana. So, magpo-post din ako ng videos about it kasi ang cute nila at saka yung robin. So, I'm afraid na pag tinanggal namin yung puno, hindi na sila pupunta dito para kumain. So, maglalagay kami ng mga bushes na madaling i-maintain para sa kanila. So, if in case na gusto nilang kumain, ready na ang kanilang kainan. At kasi malamang gusto din nila yung magtatago ba. So, make sure na meron silang tataguan. If in case may mga big birds na dumating. Even pigeons nga, meron din ditong pag-alagala lang. Mukhang napapagod na ang asawa ko. Halos 3 oras na rin kami or 2 oras na rin kami dito sa labas. Sobrang lamig. At saka siya rin lang naman lahat yung gumagawa ng mga mabibigat na gawain. Kaya I would understand na kapag sinabi niya na pagod na siya, we'll stop it. At yun na nga yung mangyayari. Kasi after this, iaayos pa namin yung mga naputol namin na sanga. Ito lang yung natapos namin today kasi hindi talaga namin kaya ng isang araw lang. Ayan, medyo maayos na. I mean, not maayos, pero nakikita na namin yung kablong side. Ayan, ayos na siya. In this area, yung sinira ng aming kapitbahay. Ang kapitbahay namin dito sa side na to. Ayan. So, see. Madami pa talaga kaming lilinisin. Sa mga ilang buwan pa to, baka 1 taon na linisan, charot. So, ayan na nga siya. At ito yung mga na-collect namin. Ang dami. And my husband is there cutting yung mga sanga. Kasi nga, masyado siyang bulky kung ilalagay ng bonggang-bongga sa bin. So, kailangan namin cut ng ganyan. Itong rose namin, diba, basura ng kapitbahay din yan. Kasi wala man laruan dito. And that's all for today. If you like this video, please don't forget to like and subscribe to my channel. Paalam!